Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Sa ating mga balita, Bandera Headline. 4.8 magnitude na lindol tumama sa bayan ng Datubla, Sinsuat. Bandera Headlines. Seguridad sa isasagawang plebisito sa 63 barangay o Special Geographic Area sa BARM, inilatag ng PNP at militar. Bandera Headline. Humigit kumulang 400,000 na halaga ng shabu na kumpiska sa isang drug peddler sa Maging, Lanao del Sur. Bandera Headline. Subcommander ng BIFF Karyalana Faction na wanted sa batas, arestado ng PNP at militar. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Martes, ikalima sa buwan ng Marso 2024. Mula sa inyong mga radyo, 105.3 DXJN FM at sa inyong mga telebisyon na papanood live sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at maging sa inyong mga mobile phones, mapapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Howie Hebberola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Narito ang detalye ng ating mga balita. Ilang lugar sa Mindanao ang nakaramdam ng pagyanig o lindol kung saan ang epicenter o sentro ng lindol ay tumama sa bayan ng Datubla, Sinsuat, Maguindanao del Sur sa lakas na 4.8 magnitude. Ayon kay PBOX Seismologist Engineer Ramil Amil Bahar, tectonic in origin o normal na paggalaw ng lupa ang naramdamang pagyanig at ang dahilan ng paglindol ay ang paggalaw ng Cotabato Trend. Bandera Live Report. Nagkaroon po tayo ng magnitude 4.9 kagabi po at exactly 9:59 in the evening, kung saan po ang epicenter nito ay matatagpuan po natin sa 41 kilometers north, 74 degrees west of Datubla, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang reported intensity po natin ay intensity 3 po sa Datubla, Sinsuat, Maguindanao, Siayan, Ansindangan, Zamboanga del Norte, Alicia, Buug, Antiblahan, Zamboanga, Sibugay, Igolipig, Kaway, Cotabato, Calamansig, Antibak, Sultangarat, at intensity 2 naman po sa Bakungan, ang City of Dipolog, sa Labason, Doy, Mutia, Serious Villaseñor at Tampilisan, Zamboanga del Norte, including Mulati City at Pagkalian City po sa Sambo del Sur, at including Zamboanga City at ang Kapatagan, Lanao del Sur, Malabang, Lanao del Sur, ang Gatuudin, Sinsuat at ang Cotabato City po nakaranas po ng intensity 2. Intensity 1 naman po sa Pulangco, Zamboanga del Sur at sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, including Iligan City at Misamis Occidental po. So, yun po yung mga naramdaman po nating lindol po sa nangyaring pagyanig po kagabi na kung saan po itong epicenter natin ay matatagpuan po o na-generate po ng Cotabato Trends. So, ang gumalaw po is ang Cotabato Trends po. Sa dagat, with that magnitude, Sir Jas, hindi po siya makaka-create po o makaka-generate po ng tsunami po. Bandera Live Report.
Report. Samantala, nakaramdam ng Intensity 2 ang Cotabato City, Intensity 3 sa Libak, Sultan Kudarat, Sindangan, Zamboanga del Norte. Intensity 2 naman sa City of Zamboanga, Mulave, Zamboanga del Sur. Intensity 1 sa Liloy, Zamboanga del Norte, Pikit, Cotabato, Norales South, Cotabato, Kapatagan, Lanao del Norte. At sa usaping panahon, maalinsangan at mainit na temperatura patuloy na mararamdaman sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Sa Heat Index Monitor ng Pag-asa, pumalo na sa 42 degrees Celsius ang heat index o alinsangan sa katawan ang nararamdaman sa Cotabato City at Maguindanao kahapon, March 4, araw ng Lunes. Pasok ito sa tinatawag na danger category kung saan maaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal ng pagkababad sa araw. Ngayong araw ay inaasahan naman na bukas araw ng Huwebes ay inaasahan na abot hanggang 39 to 40 degrees Celsius ang heat index sa Oriental Mindoro, Masbate, Iloilo at Cotabato City. Inaasahan ng Pag-asa na posibleng tumindi pa ang mainit na panahon at mataas na heat index sa bansa hanggang sa buwan ng Mayo ngayong taon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga balita sa ika-57 regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa pangunguna ni Vice Governor at Presiding Officer Nathaniel Mitimbang, isa sa mga mahalagang usapin na tinalakay sa sesyon ay ang paghahanda para sa banal na buwan ng Ramadan, kung saan pinaghahandaan ang serye ng mga aktibidad na ilulunsad ng Municipality of Dato Angal, Mitimbang. Kabilang dito ang pagsasagawa ng Free Iftar, Ramadan Trade Fair, Islamic Symposium, Quran Reading Competition, ayuda sa mga residente ng mga munisipyo ng Talayan, Gindulungan, Talitay at Dato Angal, Mitimbang. Kasabay sa nasabing sesyon, magandang balita ang hatid ni Maguindanao Vice Governor at Presiding Officer Nathaniel Mitimbang para sa mga empleyado ng Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao del Sur. Ayon sa Vice Gobernador, maglalaan ito ng Ramadan bonus sa mga empleyado nito at pinaghahandaan na rin ang serye ng mga aktibidad. Hinihiling ng Vice Gobernador ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa buwan ng pag-aayuno. Bandera Live Report. Yes, dahil paparating na po yung buwan ng Ramadan, meron po tayo mga programa dito sa munisipyo ng Datuangan, Mitimbang, kung saan yung apat na mga kapitbahay natin ng munisipyo is iimbitahan natin yung mga ustadjes ng magkaroon ng mga Islamic Symposium, reading of Quran, tapos doon during the opening ng ating programa is meron tayong mga konting tulong sa mga kababayan natin. Yes, yun na yung distribution ng tulong natin dito sa mga kababayan natin. So may pinrepair si Mayor doon sa municipal compound na mga booth para doon sa gagawing Ramadan Fair. At the same time, meron mga nakadesignate na mga booth doon para doon sa libreng paiftar natin at merienda while nakikinig sila doon sa mga speaker natin na magbibigay ng kaalaman about Islam and doon sa pagbabasa ng doon sa reading of Quran. Siyempre, mahalaga to sa buong kamusliman sa Sa iba pang mga balita, seguridad sa isasagawang plebisito sa 63 barangay o Special Geographic Area sa PARMM inilatag ng kapulisan at ng militar. Babalita si Kabanderang Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani,
ibandera mo. Bandera Live Report. Inilatag na ng pulisya at militar ang gagawing paghahanda para sa plebisito sa pagbuo ng 8 bayan sa probinsya ng North Cotabato na sakop na ngayon ng Special Geographic Areas ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM sa ginanap na Command Conference kahapon March 4, 2024 sa Multipurpose Hall ng Pro 12 sa General Santos City. Nangako ang PNP at militar na titiyakin nilang ligtas ang isasagawang plebisito. Ayon kay Commission on Election Chairman Attorney George Erwin Garcia na nakatakda na sa April 13, 2024 ang plebisito sa pagbuo ng 8 munisipyo sa naturang mga barangay. Una nang nanawagan si Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim sa mamamayan ng 63 barangays na makiisa sa nasabing plebisito. Sa ngayon, ayon sa COMELEC, may mahigit 100,000 registered voters ang barangay ng SGA. Kung mananalo ang botong yes, bubuo ng 8 bayan sa nasabing lugar at tatawagin itong mga munisipyo ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Tugunan, Digawasan, Maledigaw, Old Kabakan at Kapalawan. Ang Command Conference ay dinlohan naman ni Western Mindanao Command Commander Lieutenant General William Gonzales, Police Brigadier General Chito Bersaluna, Deputy Chief for Operation ng Pro 12 Brigadier General Donald Cumiran, 602nd Brigade Commander Attorney Aimee Ferolino, COMELEC Commissioner at mga kinatuan mula sa BARM at marami pang iba. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, humigit kumulang 400,000 ng halaga ng shabu na kumpiska sa isang drug peddler sa Maging, Lanao del Sur. Tinatayang aabot sa 476,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na droga o shabu ang nakumpiska sa hindi na pinangalan ng drug suspect sa barangay Dilimbayan, Maging, Lanao del Sur matapos malambat sa bypass operation ng Lanao del Sur Police Provincial Office at Maging Municipal Police Station. Ayon sa report mula sa opisina ni ProBar Regional Director General Alan Nobleza, bago na-aresto ang suspect, isinailalim muna ito sa masinsinang surveillance kasama ang PIDEA. Bukod sa shabu, nakuha rin sa suspect ang iba pang non-drug item bilang ebidensya. Nasa kustodiya na ito ng Police Provincial Headquarters ng Lanao del Sur ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paniniguro naman ni Nobleza na maaaresto ang sinumang sangkot sa iligal na droga. Aniya, mapa-holiday o normal day ay araw-araw ang patuloy pa rin sila sa trabaho upang sugpuin ang iligal na droga at kriminalidad sa reyong Bangsamoro. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitang may kinalaman pa rin sa iligal na droga, shabu at baril na kumpiska sa ikinasang search warrant operation ng mga operatiba sa Magpet North Cotabato. Magbabalita si Kabanderang Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Nakumpiska sa isang lalaki ang di-dokumentadong baril at hinihinalang shabu sa ikinasang search warrant operation ng pulisya sa Procdos, Barangay Mahungkog, Magpet North Cotabato kahapon. Sa report ng PNP, kinilala ang arestado na si alias Nel, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Colonel Gilberto Tuzon, ang officer in charge ng Cotabato Police Provincial Office, na aresto ng mga operatiba ng 1203rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 12 at ng Magpet MPS ang suspect matapos ma-recover sa loob ng kanyang pamamahay mismo ang 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang droga na may timbang na 0.30 na gramo na nagkakalaga ng 2,040 pesos at isang caliber .38 na baril na may kasamang 3 bala. Dahil rito mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at ang kasong may kaugnayan sa iligal na droga.
Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid. Basta balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, Sub-Commander ng BIFF Karyalan ng faction na wanted sa batas, arestado ng kapulisan at militar. Magbabalita si Kabanderang Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Napasa kamay ng PNP at militar ang sub-commander ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karyalan faction na wanted sa batas sa kaso multiple attempted murder, destructive arson at Anti-Terrorism Act of 2020. Sa report mula kay Maguindanao Police Provincial Office Director Police Colonel Ruel Sermese, kinilala ang wanted person ay naresto na si Lakmudin Matontok Nanding alias Marox, 45 years old, na inaresto ng PNP militar sa barangay Pidansawan, Mama sa Pano, Maguindanao del Sur noong March 3, 2024 sa bisa ng warrant of arrest. Ang akusado na si Nanding ay sub-commander ng BIFF Karyalan faction na nag-ooperate sa mga bayan ng Sultan sa Barungis, Raja Boyana, Mama sa Pano, Sharif Agwak, Dato Unsay, Dato Saudi Ampatuan at Sharif Saidona Mustafa. Ang suspect ay naihatid na sa korte na nag-issue sa kanya ng warrant of arrest upang masimulan na ang paglilitis sa kanyang kaso. Service of warrant of arrest po sa mga most wanted person po natin ay tuloy-tuloy po yan. Hindi po tayo humihinto sa pag-implement or pag-serve ng mga warrant of arrest. And then, tama po kayo, meron po tayong service of warrant dito po sa Rajabuayan. May nahuli po tayo. At na-commit na po natin yung accused doon po sa provincial jail. Sa nakita ko, may kaso siyang murder and then yung sa violation of anti-terrorism bill and all other cases na pending against sa accused po na yan. Ang service of warrant po, kung saan po nag-originate, ibabalik po natin, i-return po natin sa kaukulang korte na nag-issue. At gusto ko lang pong banggitin, hindi lang po yung PNP po natin ang may gawa ng accomplishment po na yan, kasama po natin yung 33rd IB na pamumuno ni Lieutenant Colonel Billian na yun nga po nagresulta dito po sa pagka-aresto po ng isang most wanted person po natin. Hindi po natin inilalathala ang mga information patungkol po sa mga tumutulong po sa atin. Confidential po yun. At sana tuloy-tuloy po yung mga kababayan natin na nagbibigay po ng information sa atin upang sa gayon mahuli po natin yung mga dapat na mahuli na upang yung seguridad nga na sabi ko at saka yung kapayapaan natin dito sa ating probinsya ay tuloy-tuloy. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, lalaki arestado matapos makuhanan ng iligal na armas sa isinagawang checkpoint sa Cabaca North, Cotabato. Magbabalita si Kabanderang Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Arestado ang isang magsasaka matapos mahulihan ng hindi dokumentadong baril habang sumaso sa ilalim sa PNP checkpoint sa Sitio Lumayong, Cayaga, Cabaca North, Cotabato kahapon. Kinilala ni Police Major Maxime Peralta, ang officer in charge ng Cabacan MPS, ang suspect na si Elias Alan. 31 years old, may asawa, isang magsasaka at residente ng Barangay Cuyapon, Cabaca North, Cotabato. Ayon kay Major Peralta, nabigo ang suspect na magpakita ng kaukulang dokumento sa dala nitong caliber .45 pistol na may kasamang magazine at 6 na mga bala.
Kaya't agad itong inaresto ng mga tauhan ng Kabakan MPS at ng 3rd PCMFC. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Rise Zakami, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, nagsilbing pagsalubong sa buwan ng Marso ang isinagawang kick-off ceremony ng Fire Prevention Month 2024 noong Lunes, ika-4 sa buwan ng Marso sa Cotabato State University Gymnasium sa lungsod ng Cotabato. Sa mensaheng ipinaabot ni Attorney Nes Hashim Berwar Lidasan, ang City Legal Officer 4 at kinatawan ni Mayor Bruce Matabalaw, ang selebrasyong ito ay nagsisilbing pagkakataon upang magkaroon ng dialogo ang bawat isa upang magkaroon ng isang komprehensibong plano alang-alang sa kaligtasan ng bawat Cotabateño upang ang sunog ay maiwasan. Aniya, taon-taon man itong isinasagawa, hindi ibig sabihin ito na lahat ay handa sa tuwing may mangyayaring sunog sa bawat komunidad ng lungsod. Binigyang diin ito sa bawat taon na ito ay isinasalubong ang nararapat na tayo ay may dagdag na kaalaman at kahandaan na siyang makakatulong sa pag-iwas sa sunog at mas mabilis na pagresponde sa panahong mangyayari ito. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato, ngayong araw ng Martes, ika-5 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Mula sa ngalan ng aming Presidente, Estrelita Juliano, sa aming Station Manager, Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita, Howie Haberola, para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamagitan.